Eddie Morcroft, for Nenemix Vlog, self-interest, nakakasukat talaga gobyerno ni Bangag. Lenry Loprat, wala nang imposible ngayon, kaya na nilang gawin lahat. Taong bayan na lang ang pag-asa ni BP. Kaya nga, anda na rin po yung mga Duterte sa ganyan. Makipagsabayan ng walang mga pakundangan. News update, Amerika nagbabala sa gobyerno. Ang korupsyon ng umaharang sa mga investment sa Pilipinas. Wala na po silang pakialam sa investment. Ang may pakialam lang po sa investment, yung gustong umunlad yung Pilipinas. Sila po, gusto nila paunlarin yung sarili nila. Wala ngang proyekto eh. Alam nyo po, paano magkakaroon ng investment kung wala tayong mga malalaking infrastructure project? Pati po yung mga pinatigil yung mga malalaking infrastructure project dahil ang priority nila, flood control. Imagine ninyo, flood control ang priority at saka ayuda. Yan po ang nakakapanghinayang kay Marcoleta. Wala na siya sa Blue Ribbon kasi narinig ko yung kay Marcoleta eh. Simula lang tong flood control ng iimbestigahan niya. Hindi lang siya lahat ng uri ng mga korupsyon sana ang iimbestigahan ni Marcoleta. Pagkatapos ng flood control, may isusunod na naman siya. Pero yun mo, napakahusay no. Tapos pasasamain lang nila Tito Soto sa mga salita-salita. Gagawin lang school bukol. Pati po media, wala na rin pampakundangan. Talagang kung manisi, ganun na lang eh. Duterte pa rin eh. Boss Bas, may pahayag na INC sa flood control issue sa ganang mamamayan. Ay salamat, nakapasok din sa 5 minutes Serbadong. May anpor. Boss Bas, ito todo na nila Bangag pang-asar gagawing DOJ Secretary si Antikli at si Risa naman sa Blue Ribbon Chair. Lori Garcia, sabing ni ex-Gov Jabit Singson, si BBM either walang alam sa mga nangyayari or incompetent na president. It's either kasabwat ka or incompetent ka, di ba? Puro lip service lang sila. Wala na talagang patutunguhan ng bansang Pilipinas. Biruin mo yung mga magnanakaw, ang lalakas magsabi ng imbis magalit, matawa na lang ako kasi di maintindihan ngayon ang nangyayari. Imbestigahan yung mga nakaraan dito, binabasa Davao, nag-imbestiga ba? Haha. Inuna nila imbestigahan yung Davao, baka makakita eh. Wala nakita. Wala na, tigil na hanggang Bulacan na lang. Tanggalin man nila si BP Sara, may pulong pa, may baste pa, iboboto ng taong bayan yan dahil galit sa mga magnanakaw. Kunyangers ba si Manggamam Gandalishen? Medyo nakaka-confuse nga po siya. Arturo Marino, Sir Bads, nung panahon ni PRRD, taas noo ang mga Pilipino. Ngayon sa panahon ni BBM, yuko na ang noo ng mga Pilipino. Meron pa ba tayong pinag-uusapan na papasok na investors? Wala na po silang pakialam. Hindi na po sila naghahangad yumaman ng Pilipinas. Ang gusto na lang nila, maligtasan nila to. Ang pagliligtas naman po nila ng mga, wala naman nalulutas tong gobyerno na to eh. Lahat ng problema, mula po na nagsimula si Marcos, wala siya nalutas. Natatabunan na lang ng bagong problema. May bago na naman pong problemang papasok, matatabunan lang. Tabon lang ng tabon. Nalutas niya ba yung problema ng yung mga sugal? Hindi na lang. Hinayaan na lang. Total, meron na tayong flood control na pinag-usapan eh. Naghihintay sila ng panibagong papalit dito sa flood control. Siguro papahuli nila sa bato, papahuli nila sa BP Sara. Diversions, tabon ng panibagong diversion, tabon ng panibagong diversion, panay diversion lang po ang lahat.
Natumbok mo Sir Bads, pang-aasar na moves nila, may babayaran sila diyan sa pag-strategies nilang ganyan. So 'pag ganyan ang solusyon, eh, 'di 'wag tayong paasar, 'di sila maliligtas sa ginagawa nila. Ang problema may mga dilawan pa sila at mga makabayan black na pang-asar din, eh. Sa tingin niyo ba 'di rin nila titirahin buong Duterte? Siyempre susunod-sunurin na nila 'yan. Minsan naisip ko, ang nangyayari diyan sa Pilipinas ay kasalanan din ng maraming DDS. Hindi kayo nakinig no kay PRRD pati wala pong katuturan na sisihin niyo yung mga lumalaban. Kami na nga lumalaban, eh, 'di wag sisihin na rin po natin yung mga sanggol. Lahat po sisihin na rin natin. Puta yun na nga magnanakaw, tayo pa sisisihin. Pangit pong ugali yan. Yan yung ano, eh, yan yung, victim blaming. Biktima ka na nga, eh. Na-hold up ka ba? Puta nagpakita ka yatang may pera ka, eh. Mukha ka kasi may pera, eh. Na-rape ka ba? Eh, kasi ang ganda mo kasi. Kinang yan po ang isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ibe-blame niyo yung mga victim. Biktima tayo rito. Kayo ba, eto ako matino akong tao, eh. Ang pananaw ko, kung hindi mo nga masabi papaano mo pa gagawin. Wala naman pong nagsabi na ibang presidentiable. Wala pong nagsabi na tumatakbong presidente na itutuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong kundi si BBM lang. Ibig sabihin, gawin man nila yung ginagawa nila, gawin man nila yung sinasabi nila, wala dun yung itutuloy namin, eh. Duterte ako, eh. Hinahanap ko, nakachamba tayo ng isang presidente. Sino sa mga kumakandidato yung nangangako na itutuloy? Ibig mo sabihin, hindi mo nga pinangako na itutuloy tapos mag-expect kami na itutuloy mo yung ginawa ni Tatay Digong? Tapos sisisihin nyo kami dahil namili kami na, puta, itutuloy mo. Ang ano po yung pruweba na itutuloy niya? Kinuha ko ngang ano to, eh. Kinuha ko nga tong anak niya dahil yung purpose namin ituloy. Kasalanan, hindi po nagsabi si Isko. Alam niyo ang sinabi ni Isko? Itutuloy niya yung ginawa niya sa Maynila. Ayun naman. Nag-away, binanatan pa nga ni Isko, wag na po tayo mag-Isko kami kasi wala pong ganun. Sa totoo lang po tayo. Hindi niya po sinabi yan. Sabi niya nga, bubuhol-buhulin ko yung parang decolores yung mga barko ng China, eh. Kay Duterte po, friends to all, enemies to none. Kaibigan natin ng China. Di po, wag niyo akong bulahin yung ako kahit kailan, hindi ako nagpapabola. Ibig ko sabihin, kung wag niyo pong gawing sisisihin yung mga taong na biktima. Biktima tayo. Biktima ang mga Pilipino. Pag yung na-rape, wag niyo pong sisihin dahil maganda siya kaya siya na ano. Eh paano yung pangit na na-rape? Pangit ka kasi kaya ka ni-rape? Boss, ano wakas sa mga bagay na ito? Inday Sara TV, hindi po ako manghuhula, eh. Ang tingin ko lang nito, no? Dalawa lang 'yan, 'di ba? Kung pahulain niyo kung ano ending nito, eh dalawa lang 'yan, matatalo tayo o mananalo tayo. Pero wala kang kapana-panalo kung hindi ka lumalaban. 'Yun po 'yun, eh. Hindi ka tumataya, paano ka mananalo? Wala kang taya. Taga-nood ka lang. Boss, ugong pa lang if ever si Auntie Claire.
ang ipapalit kay Boying sa DOJ. Tingin mo revenge mode ito para kay Claire to BP? Alam ko di ka abogado pero bilang mamamayan, ano ang implikasyon nito sa batas sa bansa? Wala na pong implikasyon. Alam niyo po, itong gobyerno na 'to, hindi na po 'to, wala na po siyang pakialam. Wala na pong pakialam 'to, survival mode. Makaka-survive lang 'tong gobyerno na 'to. Hindi po yung papaligiran niyang ng ano ngayon, na mabubuting nilalang. Hindi po. Parang yung 300, napanood niyo ba yung 300? Yun po ang pinapaligiran ni BBM ng malulupit na mga ilan lang sila, konti na lang yan eh, di ba? Pero nakaka-survive pa siya dahil yan, titigas ng mga mukha ng mga pinaligid niya sa kanya eh. Good evening, Sir Amik. Oo nga, mabubisit ka na lang pero pinarelax ko na lang ang aking self. Padong, napanood ko yun. Ganun po yung Marcos regime. Konti na lang sila, konti na lang naniniwala, pero lahat ng naniniwala sa kanila, pare-parehong matitigas ang muka. Yung akala mo, ang dami-dami nila kung magsalita. Yung ang napaka-righteous. Amik, thank you. Leshen, hello my beautiful sisi. Bless you always. Siya Sanpay. Nakakalungkot na talaga ang Pinas. Neil Freyan de Chavez. Kaya lang, survivor tayo eh, di ba? O imagine niyo 2.5 years na lang. Sir Bads, nakaka-frustrate at nakakagalit mga ginagawa ng admin na to. Gabayan tayo ng Diyos, tayong mga Pilipino, umaasa may pagbabago pa sa Pinas. Alam niyo pag pag ganito po, tignan nyo, appreciate natin si Tatay Digong ngayon, di ba? Ganun po yun eh. Kaya yung pag-asa natin, sa isang banda, masama po yung nangyari dahil nagpatumpik-tumpik si BP Sara, hindi pa siya tumakbong presidente. Pero sa kabilang banda, ite-treasure na natin yung presidency ng another Duterte, di ba? Talagang mamahalin na natin, babantayan natin. Pero dapat wag tayong mawalan ng pag-asa, lalaban tayo. Kung panghinaan tayo, paano na si BP, kailangan niya tayo. Hindi naman, pwede naman magpahinga ng, yung napagod ka, pahinga ka lang ng konti, lakad-lakad, laban uli. Ganun. Kuha lang ng lakas. Kumusta na po kayo? Miss you po. Ma'am Shia Sanpay. Nong okay lang. One Piece sa akin, Ayuders is importanter. Lori Garcia, hello CC, good evening MMLSO. Boss, yung mata ni Boying dilaw na indikasyon ng malalang sakit. Sana magbago pa siya, tabla ng konsensya. Inday Sara TV.